Pag-aaralan ng Department of Transportation ng panukala para sa pagpapatayo ng railroad project sa bansa na inaasahang makatutulong para maresolba ang problema sa transportasyon. Sisikapin umano ng ahensya na matupad ang kanilang mga pangako kaugnay sa pagsasaayos ng serbisyo ng MRT at ilang pang railway transits. Nagbabalik si George Bandola. Bukas na ang Department of Transportation sa mga proposal para maitayo ang mga rail projects sa bansa. Mula sa zona ng Pangulo, prioridad daw ang pagtatayo ng rail system sa Mindanao at Visayas at ang pagpapaunlad din ng transportasyon sa Luzon. We're letting the private sector know that these are the projects that the department will prioritize and will definitely bid out. Now, when it comes to the method, pwedeng PPP yan, pwedeng unsolicited. Lahat ng proposals na makakapagpagaan ng dalo ng transportasyon at galaw ng mga pasahero ay tatanggapin ng DOTR. I think sa Davao meron, but we want to consolidate it nga para isa siyang buong picture, no, where it's going to connect. Sa MRT, sisikapin daw ng DOTR na matupad ang mga pangako nito sa mga unang 100 araw, 6 na buwan at 1 taon. Sa unang 100 araw, gagawin ng 20 tren na may 3 bagon o kabuuang 60 bagon ang tatakbo na sa bilis na 50 km per hour mula sa ngayoy 40 km per hour at may intervals na 4.5 minutes mula sa dating 5 minutes. Sa unang 6 na buwan naman, mananatilang 60 bagon na tatakbo na sa mas mabilis na 60 km per hour at waiting time intervals na 3.75 minutes. Hinahasa na kasi ang mga riles ng MRT ngayon. Rest assured na we're facilitating the purchase of the parts needed para ma-maximize natin yung mga bagon na pwede pang umandar. The grinding of the tracks can make a difference with the speed kasi yun yung tinatanong din ni Presidente. No? It's the principle din of of when it's smoother, it runs faster. Yung parang pag mas madulas siya, mas mabilis siya. Habang target ng DOTR na makompleto ang major upgrade sa MRT sa loob ng unang taon ng administrasyon hanggang sa 2022. Ang makompleto ang dagdag ng mga tren, mabawasan pa ang waiting time sa 3 minutes lamang at madagdagan ng hanggang 31,520 na pasahero kada oras mula sa kasalukuyang 14,184 passengers per hour. Samantala, bubuksan naman na sa Setyembre ang unang bahagi ng NAIA Elevated Expressway Terminal 1 patungo ng Makapagal at SLEX habang sa Oktubre naman ang ikalawang bahagi na kukonekta na sa Terminals 2 and 3. Tinatayang may ibsan ng matinding pagsisigip ng trapiko sa bahagi ng airport. Para sa PTV News, George Bandola. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.